Ayan, tama-tama nag-aayos kami at kinuha ko na rin to ng video para magkaroon ng tips na rin sa mga naka-carb type, no? Ang problema kasi ng motor ni Paps, si Paps. Shout out from General Trias Cavite. Motor niya nagka-problema siya sa charging system ng motor niya. So ito, nakikita yung mga wire na yan, kinat ko na tong socket na to. Itong socket na to, ito yung papuntang stator to rectifier. Ito yung rectifier na to, ito yung responsible sa charging ng baterya ng motor nyo, no? Kapag nasira to o nagka-problema sa socket, nasunog, katulad kay Paps to, nasunog to, hindi na halos mahugot. So kaya ang ginawa ko dito, tinanggal ko na. Sabi niya papalit na doon ng socket. Sabi ko hindi na advisable na palit tayo ng socket, susunugin niya rin, no? Ito talaga ang mga issue ng mga ganitong klaseng socket. Hindi lang sa Rusipaso nangyayari to, sa lahat ng carburetor type, pati sa mga FI. Ano ba yun? Nag-aaway yung kapitbahay. Ako po, pasensya na sa sa ingay. Ako po, extra pa. Yun, ignore lang natin yung yung ingay. Ito yung tips ko. Mas ina-advise ko na irekta na lang, wire by wire. Mas advisable ba yun? Mas recommended pa yon. Kasi kung ganito lang din ang ipapalit yung socket sa rectifier papuntang stator, susunugin niya rin yan. Bakit nasusunog? Nagkakaroon ng loss connection sa pins o sa socket. Kahit konting konting loose lang ng socket, konting luwag, pwedeng masunog. At hindi lang pwede, talagang masusunog. Kasi etong wire na to, ito inahawakan ko, itong dalawa na to, white tsaka yellow, high voltage ang pumapasok dito, dumadaan dito papuntang rectifier, no? Kaya pag sira yung rectifier nyo, pwedeng masira yung baterya, lumulobo. So ang mayayari dyan, hindi na kami gagamit ng socket, irerekta na namin. Ang pagduktong, kailangan maayos ang pagduktong. Siguraduhin nyo, kung kaya nyo hinangin nyo, mas maganda yon, no? Basta mahalaga dyan ay maayos ang duktungan. Kasi kung irerekta nyo yan, baka sabihin, ay nirekta ko na, tapos pa nasunog, kasalanan mo yun kasi hindi mo inayos yung wiring mo. Kaya dapat kung nag-wiring kayo, siguraduhin nyo maayos yung duktungan. Kasi kahit dinuktong nyo na yan, kung hindi maayos yung duktungan, pwede pa rin masunog yung wiring o harness ng motor nyo. Lalo na dito sa part na to ng wiring na papuntang stator to rectifier. Yun lang. Ayun lang yung ina-advise ko. So, naghahanap din ako ng ceramic na ganito, pero wala pa ako nakikita. Pero in case na makakita ako ng mga ayos-ayos na socket, kasi kailangan talaga, ito talaga nasusunog talaga to. Hindi lang sa Rusipaso nangyayari to, sa lahat ng motor, kahit nga sa mga FI nangyayari to. Pati nga sa Aerox, issue rin nila yan. Nasusunog din yung kanilang socket. Hindi lang sa Rusipaso, hindi lang sa carburetor type. Kasi nainit yung part na to. High voltage to, yung nanggagaling sa stator na harness or wire. Yun lang. Tapos lang, idudukto na namin to, papakita sa inyo pagtapos na. Okay? Yan si Paps, hindi makabiyahe. Yan, napakasaya ni Paps ngayon. Napakaswerte, oh. Bless pa rin, bless. Imagine mo, no? Ito mga Paps, imagine niyo, sunog na to. Halos di na mahugot to. Sunog na yung socket nito sa loob. Ang ginawa namin, dinuktong namin. No, yan, papakita ko sa inyo. Ayan, mamalapitan. Ayan, yung ganito ako mag-wiring. Hindi ko pa siya nilalagyan ng electrical kasi gusto ko ipakita sa inyo. Ganyan dapat ang pagkakaayos. Kung kayong hinangin nyo, mas maganda. So kung mas maganda pa dyan sa duktong ng ginawa ko, gawin nyo. Mas importante dito, mahigpit yung duktungan para hindi masunugan ng wire. Okay, maayos. Okay, napakaswerte ni Paps na survive pa namin tong rectifier. Kasi magkano rin to, nasa almost 250, 350 o depende sa sa shop na bibilhan mo, mga ganon. So
na-test na namin to, kaya maayos na yung ano yan, duktungan yan. Na-test na namin na gumagana yung charging ng kanyang motor. Paps, testing natin yan, no? Pakita natin yan, no? Ito mga paps, ito yung charging ng kanyang baterya. Yan, ibig sabihin, goods na goods yung baterya nyo. Kapag yan bumaba sa 12 pababa, hindi, ibig sabihin, kailangan magkarga o kargahan yung baterya. Okay? So sa kanya kasi, swerte niya, hindi nasira yung rectifier na kahit nasunog yung socket ng rectifier. Okay, start natin. Ito. So yan. Pag nagre-revolution kayo, huwag nyo masyadong todo. Dahan-dahan lang yung revolution. Pwede kayo masiraan kasi ng makina. So yan, nakikita nyo na 14 volts pataas. Yan. Huwag lang aabot ng 15 volts. Pag umabot ng 15 volts, overcharge yan. Pwedeng sira yung baterya or rectifier. Yun lang, dalawa lang naman pagpipilihan nyo dyan. Or sira yung wiring. May problema. Okay? Yan. Ito, goods na goods to. Napakaswerte ni Pops. Kahit nasunog yung socket ng rectifier niya, nagkaroon na shortage, okay pa rin ang rectifier niya. Kaya iwas gastos siya. So, yun lang. Yan. So, ayan. Ito, lalagyan ko na to ng electrical tape. Okay na to, goods na to. So, ayan, gusto ko lang pakita sa inyo kung paano ko siya binalutan ng electrical tape. Yan. Hanggang walang kawala. Ayusin nyo lang ng maigi. No? So, kaya ako pinapakita to para magkaroon lang kayo ng idea. No? Hindi lang basta balot. Maayusin nyo. No? Kasi nakasalala yung magandang wiring sa inyong mga kamay. Yan. Nice, Pops. Ayan. Okay na. Ayos na to. Goods na tong motor niya.